Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion, itong post ng Peanut Gallery Media Network, isa sa mga paborito kong Facebook page. Napakaganda yung mga analysis nila, articles nila. Ito, from the President's lips this morning. Ito ang binitawang salita ng Pangulong Marcos Jr. Sabi niya, Martin Romualdez and Saldico will not be spared. Bongbong Marcos, President of the Republic of the Philippines. So kanina, ipinakilala ng Pangulo yung formal nang ipinakilala yung members ng Independent Commission on Infrastructure, yung mag-imbestiga sa mga anomalyang flood control projects. At sa press conference kanina, ito ang kanyang binitawan. Martin Romualdez and Saldico will not be spared. Maganda pong pakinggan. Sa totoo lang, magaling magsalita ang Pangulo. Ang tanong lang is, kumusta ang taong bayan? Ano ang mas marami, yung naniniwala sa kanya o hindi na naniniwala? Ako, tinitignan ko yan dito sa yung people who reacted. Kasi yan ang kagandahan ng social media. Makikita mo yung tumatawa, yung nag-like, nag-love, nagagalit. Example, sa Facebook page ng Pangulo bago mag-eleksyon noong itong Mayo, meron siyang binitawang salita sa campaign. Sabi niya, kung gusto nyo ng bumalik sa madilim na buhay, terrific, parang basta madilim, botohan nyo ang kandidato ng kabila, meaning yung PDP. But kung gusto nyo ng maliwanag na buhay, botohan nyo ang kandidato ng alyansa. Ayan. Nilagay niya sa official Facebook page niya, Bongbong Marcos. Nako, umatake ang mga netizens. Pinagtawanan ng gusto. More than 800,000 in 3 days time. More than 800,000 pinagtatawanan yung statement ng Pangulo. Anong ibig sabihin doon? Hindi sila naniniwala sa sinasabi niyang horrific times panahon ni Duterte. Ang kanya daw is brighter future. More than 800,000 in 3 days. Pinagtatawanan ang kanyang statement. And ang nangyari, natakot na sila, tinanggal na yung feature na yun sa kanyang official Facebook page. Hindi mo na ngayon mabibilang ilan ang tumawa, ilan ang nagalit, wala na. Tinanggal. Bakit? Takot sila na malaman ng taong bayan. So again, dito, tignan natin people who reacted. 17,000 people who reacted. 13,000 tumatawa, 254 ang galit, 2,600 lang ang nag-like. So, anong percentage nito? More than 90% tumatawa sa Pangulo. So, mga 2,600. Wala pang 10% ang naniniwala sa kanya. Ayan. Malala ko tuloy. Tungkol sa ICC. Noong senador pa siya, na-interview siya, narinig ko, sabi niya, wala nang jurisdiction ng ICC sa atin. We have our own. We are independent. We are sovereign. Ganon. Senador pa siya. And then, nung kampanyahan na, itong 2022 election, tinatanong, no jurisdiction. Nung sabi niya noon, tinanong siya ni Boy Abunda, they are not welcome here. Basta, wala silang pakialam sa atin. Then, nanalo na siya. Nung nanalo na, at hindi pa sila nag-away ng Duterte camp, maganda pang relasyon, palagi niyang sinasabi, no jurisdiction whatsoever.
We will not cooperate. Paulit-ulit. Mamaya, nung iba na ang, bigla na lang niyang pinadakip, biglang pinadala sa maasahan pa ba natin? So, kung ako ang yung tatanungin, I will give him a chance. Why not? Lalo na, yung independent commission na binuo niya ay nandyan si Mayor Magalong. Napakalaki ang tiwala ko kay Mayor Magalong. Sana nga, mapapanagot yung dapat mapanagot. Kaya lang, babantayan natin. Kung ang dami na kasi niyang mga promesa, 20 pesos per kilo na bigas. Nasaan? O ngayon, meron na daw. BBM, 20 bigas meron na. Limited man lang ang makabili. Yung vulnerable sectors man lang, hindi man pangkalahatan. Tapos, 20 nga, kailang subsidize. Binabayaran pa rin ng taxpayers. Paano naging meron na? Paano natupad yung promise? Ang dami pa niyang mga sinasabi. Walang gutom. Yan, ang legacy niya na gustong iwanan pag alis niya sa presidency is walang magugutom na Pilipino. May nabasa akong post one day before his birthday. Birthday wish, wala nang magugutom na Pilipino. Wow! Very ideal. Napakaganda. Kaya lang, ang tanong, is it doable? Tingnan nyo ang survey ng SWS, yung tungkol sa quality of life ng mga Pilipino. Within 3 years, sa termino ng Pangulo, padami ng padami ang mga bilang ng pamilyang Pilipinong nagugutom. Ganon din yung poverty. Pataas ng pataas ang poverty rate. So, anyway, let's give the President a chance na patunayan niya na hindi palalampasin na itong anong pangalan nito? Martin Romualdez and Zaldico will not be spared. Ang tanong dyan is, kaya ba niyang palitan yung Speaker of the House? Ang tanong dyan, will there be enough evidence to pinpoint itong dalawang ito? Na sinabi na ni BP Sara beforehand, last year ba yun, 2 tao lang nagkukontrol budget ng gobyerno, Martin Romualdez and Zaldico. So, good luck sa ating Pangulo. Sana nga, magtagumpay kayo sa hangarin nyo na ipakulong ang mga nagsasamantala sa kaban ng bayan. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong natin ito sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin niyo ang video na ito. Natagaan na mo gero. So mag-atop na ni siya karon. O karon mo na ni ang iyang gipatindog nga balay. So mag-atop na gid siya. I-plaster ko. Ay atop tay videoon pa ga sunod. Do. Tete plaster ta imong siko bata. Nga nakabalay ko. Lagi siya mo gigamit sa labaw mga kagawon nga adunay kalumong kasing nga kaming mga kabos iyang tutukan nga makabalay o Europe so dako ang ganti alang kanamo nga gihatag sa Dios. Hinaot ko nga sa nagdala og nagtabang ang Ginoo na lang may maghatag ug kusog ingon sa iyang pamilya, ingon sa among pamilya ug kabanay. Hinaot pa unta nga magpadayon ang paghatag ug tabang sa mga taong malumong ug balatian ug kasing-kasing kaya laydog ang Dios sila binas sa nagdumanan.
Ora daghang salamat. Daghang salamat kuya. Managid ang balay ni kuya. So nindot na gid kayo nga tan-awon. O kining iyang balay dugay na ni nga iyang gipatindog apan ayha pa gyud natupan tungod sa kalisod sa ilang kinabuhi. Og salamat kayo sa Ginoo og sa tanan nga nagsuporta niining pagtabang sa sin nga daghan na gyud ang natabangan nga sama namo nga talaan.